Sagot ni Luis, dito sila matutulog. Sa kwarto ko sila matutulog. Kami na yung susi ng kwarto ko. Inaantok na kami. At pinakain na ni Andita yan. Naglakad na sila ba tungong kwarto at natulog na. Kinabukasan, maagang nagising si Ken. Pinulapok niya yung tatlo. Huling kumising si Luis. Tol, ano ba yan ng istorbo ka? Baka na tayo ng nakauwi kanina. Tapos maaga ka pa rin ng gigising. Tol, papasok pa tayo sa university. Baka malate tayo. Makalay tayo, bahala na. Makabala kay mami. Makabala sa principal dun. Kilala naman natin ng principal dun, di ba? At remember, family ko ang may-ari ng eskwelahan. Kaya kung anong yung gawin natin, gagawin natin. Tama, kaya sayo kami. At nagpahinga muna yung tatlo. Sabay kumilos na si Luis para pumasok. Oh, mga tol, tara na, pumasok na tayo. At bumaba na sila. Lumabas na sila ng pintuan at pumasok na. Pagdating nila sa campus, naglakad sila sa hallway. Nakasunod sa kanila si Arian. Nakita ito ni Lay. Bumulong siya kay Luis. Tol, yung weirdong estudyante si Arian nasa likod ko. Sabi ni Luis, maag pa naman eh. Tara, pagkaripan natin. Pagbilang ko ng tatlo, alam niyo ng kawin niyo, tumakbo kayo. Saka, pagpakaano ng bag niya. Ihagis ko sa inyo. Tara. 1, 2, 3, takbo! Inagaw nila yung bag ni Arian. Hoy, ano ba? Hindi ako nakikipaglaruan sa inyo. Pitay na yan. Late na ako sa klase ko. Hindi ako nakikipaglaruan. Para kayong mga bata eh. Bis, hapulin mo kami kung mahahabol mo kami. Yahoo! Hapulan ever! Come on, come on, come on! At nakarating na sila ng harap ng room ni Arian at tinapon na ni Luis. Oh! Naughty, yung bag mo! At hinagis niya. Pinulot na nga ni Arian. Tumikaw si Arian. Mga antibatiko. At pumasok na si Arian sa room niya. And di niya alam na may naglakay ng red tag sa locker niya. At pinuksan ni Arian ang locker room niya. Pagtingin niya, nagtaka siya. Ano to? Papirit. Kulay-pula. Tinaas niya. Pinakita niya sa mga kaklase niya. Kaya lang, nung binabakita niya sa mga kaklase niya, nagtakbuhan naman sila. Sabi ni Arian, oh, mga girls, bakit kayo tumatakbo? Hanggang sa may nagsabi sa kanya na, ay ang hawak mo, red tag ng Purkang Store. Hala, bakit meron kanyan? Anong ginawa mo sa Purkang Store? Sinong Purkang Store? Yung apat ba? Okay. Nagtaka siya kung anong ginawa niya. Naisip niya, wala naman siyang ginagawa. Bakit siya bibigyan ng red tag ng apat na yun?
Paglabas ni Arian sa room nila, nandun na si Luis. Hinatak niyang palabas si Arian at dinala niya sa gitna ng hallway. At hinarangan ng mga bato para hindi makalakad. Pinagkariban nila. Gan ka lang weirdo. Diba kaya mong umalis kan? Hindi umalis ka. Matapang ka, diba? Pinagkariban mo kami, diba? It's my turn. Tara na boys, iwan na natin siya. Hoy! Wag mo kang iwan! Wag niyo kang iwan! Init-init dito! At malilate na ako sa klase ko! Baka makalalamis. Kilala ko yung mga supervisor dito. Kami na ang bahala. Well, anyway, bye-bye. It's my turn. Wala. Talaga kayong kwenta! Pati babae, pinapatulan nyo! At naglakad na sila Luis patungong room. At nakita ng mga kaklase nila. At sabi ni Luis, ano kung tinitingin-tingin niyo dun? Paupo na kayo, mga diskoso. At pagkatapos, may tumulong kay Arian. Ang pangalan, Rolex. Miss, bakit ka nandyan sa gitna ng arawan? Tsaka sinong may gawa sa inyo? Sinong may gawa sa inyo to? Yung apat na bulkang star kong tawagin, alam mo naman, natatakot ako sa kanila. Hindi ako natatakot sa kanila. Naktaka ito si Rolex. Yung Burkang Star, naku miss, kilalang kilala at balita ko, malakas sa head director yung leader nilang si Luis. At pinakawalan nito si Arian kasi nakatali nga si Arian. At pagkatapos tumakbo si Arian, sabi ni Rolex, Teka lang miss, hintayin mo ako. at sinukot ni Arian yung Burkang Star.